Hello po sa inyong lahat, magandang umaga po. Bago po natin simulan ang gawain ito, itaas po muna natin sa Ama, sa Ama at ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Ama ko, Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Ama, gabayin niyo po lahat ng mga manonood, lahat ng mga nasa kanilang bahay. Gabayin niyo po sila sa kumakalat na sakit ngayon. Sa ngalan po ni Yesu Cristo. Amen. 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 Sa ngalan ng Anak ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Wait lang po. Ano lang po. Check natin. Wait lang po. Hello po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang gawain ito ay ano natin sa Ama. Lagi natin pong itaas. At ating nababayaan at po tayo mawala ng oras sa Diyos Ama. May mga tao po talaga na hilig mangaral. Nakakala mas mataas pa sa banal na kasulatan na nasa Biblia po. Bakit nakabasa na ng banal na kasulatan, filosofiya na. Wag po, matuto po tayong kumbaba po. Ito mga kumbaba. Wag po tayong laging magpapakamataas. Kasi nagpapakamataas, ibababa. At ang nagpapababa, itataas ng ating Ama na nasa langit. Lagi niyo pong tatandaan. Kasi naman nagpapakamataas ay binababa at nagpapababa ay tinataas. Ay mga nagbabasa ng Biblia dyan, mga Rio, nakakala may debate ng debate. Sila may tama, isa tama din. Siyempre nag-ano kaya kasarili yung katalinuhan tula sa inyong papakumbaba. Wag po tayong ganun. Sa panahon ngayon ng pandemya, hindi na kailangan ng kahit anong lunas na gamot yan. Kahit anong talino yan, gawa ng tao, hindi na kailangan yan sa kumakalat ng mga sakit yan. Kailangan ngayon pananalig sa katastasan. Hindi ka naman kailangan tumawag sa Diyos pag may sakit ka or may nararamdaman kang mga kakaiba. Hindi po. Kailangan araw-araw ka tumatawag sa Panginoon nating Diyos. Wag lang po isang araw, dalawang araw, o kaya pag may sakit ka, wag po tayong ganun. Kailangan po araw-araw po tayo magtawag sa Ama na nasa langit. Andiyan po siya lagi sa atin at nag-aantay tama at araw-araw na pagtawag sa atin. Pero ginagawa ng mga tao, imbis manalangin pagising sa umaga, anong ginaawa ka? Una, cellphone. Pangalawa, ang titingnan sa cellphone, mga babaeng mga nakabikini. Iba naman kasi mga babae naman, mga lalaki or minamahal nila. Buti pa yung mga ganyan na inuuna nyo. Pero yung Diyos na nagmamahal sa inyo, binigyan kayo ng buhay, hindi nyo inuuna. Kung hindi dahil sa Diyos, hindi tayo magkakaroon ng buhay. Sabihin ng iba, hindi, magulang yan eh. Oo, sa magulang galing yung ano mo. Kung hindi dahil sa magulang, hindi ka mabubuhay. Pero kung hindi dahil sa Diyos, wala kang buhay. Wala kang kaluluwa. Saan galing ang kaluluwa? Sa magulang pa rin? Hindi po.
sa Diyos pa rin po, sa amang ikataas-taasan. Iba ang ama mo na nasa lupa, at iba rin yung ama mo na nasa langit, at iba din yung ina mo sa lupa na nasa langit. Magkaiba po. Sa atin po, ang paggising natin sa umaga, una natin pasalamatan Diyos muna. Kaya po ko laging gumagawa ng video na ito, kasi ngayon kakagising ko lang po pero mas okay po sa atin yung nagagawa talaga ng video po. Kasi hindi po gumagawa nito upang sumikat. Ginagawa ko ito hindi para tulad ng iba na gustong sumikat, ginagamit yung pangalan ng Diyos. Hindi ko po kailangan gumanon po. So, kumita sa pagpangalan ng Panginoon natin na nasa langit. Ang kailangan ko po makaani ng kaluluwa na paniniwala ng isang katauhan na ito na ang kawakasan ng mundo, na hindi na kailangan ng material na bagay o mga gamot o mga kalunas. Isang gamot lang ang makakalunas sa atin, at isa lang din ang tunay na manggamot. Huwag po tayo umasa sa katalinuhan ng tao na galing din kalikasan ng kanilang mga kinuwang gamot. Ang mga Diyos na iba pang mga Diyos na nasa kalikasan ay nalulungkot sapagkat imbis maghanap ang mga tao ng lunas sa kalikasan, ang ginagawa sa kapwa-tao na pinaggawang katalinuhan lamang. Ginagamit ang mga ng kalikasan at pinagsama-sama sa isang gamot o isang kapsul. Nalulungkot ang mga nasa kalikasan ng mga iba pang Diyos. Ay wala, iisa lang yung Diyos. Opo, iisa lang po yung Diyos. Pero marami po. Hindi lang po iisa ang Diyos. Marami pang Diyos na nasa iba. Magsaliksik po tayo para pa malaman po natin ang katotohanan po, at hindi po tayo magpakamangmang sa spiritual po na ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo ay iisa. Pero ang ibang gawain ng Espiritu Santo, ang gawain ng Espiritu Santo po ang maghayag at ang manggamot at pumasok sa loob ng katawan ng isang katauhan para gumawa ng makabutihan, hindi para sa kasamaan. Tandaan niyo po parati, walang ginawa ang Ama natin na nasa langit na ikakasama natin. Kaya tayo binibigyan ng mga pagsubok upang sinusubok ang ating pananampalataya na nasa langit. At sa Kanya din po. Hindi natin ginagawa to dahil gusto natin kumita. Ginagawa natin to dahil galing puso. Gusto makatulong sa sanlibutan. Hindi ko pa importante kung sumikat ako, makapunta ako ng TV, or katulad ng iba pupunta sa Jessica Soho. Oo, sumikat ka nga. Tingin mo, hindi ka pinagtatawanan ng mga matatalinong tao tulad ng mga doktor. Hindi ka nilalait yan. Natural laitin ng mga doktor. So, hindi mo ba alam, hindi ikaw yung nilalait. Ang ating Ama na nasa langit ang nilalait nila. Bakit? Ginagamit ka lang Ginagamit ka lang ng Ama. Huwag mo sabihin ikaw yung may kapangyarihan. Huwag mo sabihin na manggagamot ka. Ang tunay na manggagamot, ang Ama na nasa langit. Siya ang tunay na manggagamot, hindi po tayo. Tayo ay ginagamit lamang ng Ama. Kaya po, huwag tayo magtitiwala sa mga gawa ng doktor, mga katalinuhan ng tao. Tiwala tayo sa kalikasan na nasa paligid natin. Magstuklas tayo ng mga halamang gamot. Kung ano man talaga noong unang panahon na mga ginagamit po talaga mga gamot. Magtuklas po tayo. Huwag po tayo magpakamangmang. Kasi kung tayo nagpapakamangmang, ang nasa kalikasan, ang tinalagaan ng Ama ng mga tagabantay ng kalikasan upang kung sino mang naghahanap ng lunas o ng kalinga ng kalikasan ay mapagbigyan nila. Hindi para kagalitan ng sanlibutan. Kaya naman tayo nagkakasakit dahil sa atin rin
Bakit po? Yung iba mga pasaway. Yung iba, kaya nagkakasakit pag pupunta ng bundok. Kaya sila nagkakasakit or na babati ng mga nasasabuyan ng mga elemento. Paano? Nasa bundok ang ingay-ingay. Isubukan mo kasi sa baryo na sobrang tahimik kung di ka batuhin ng mga nakatira doon tapos mag-ingay ka. Ganon din po sila. Kaya po tayong mag-ano po. Sabi ng iba, hindi naman totoo yung mga ganon. Paniniwala ng mga matatanda yun. Kung ganon po, punta ka sa mga virgin forest, sa mga nasa summer po, yung mga bundok, tapos magtaga-taga ka ron. Hinahamon ko yung sino yung mga nagsasabi na hindi totoo yung mga elemento. Pati yung mga kapre, hindi totoo. Kung taga-taga ka doon sa summer, doon ka magtaga-taga sa bundok. Taga-tagain mo lahat ng mga puno doon. Pating sinukuan, taga-tagain mo na rin. Para sabihin mo talagang hindi totoo. Tingnan natin ano mangyayari sa... Hindi ko nakasalanan kung may mangyari sa buhay mo. Kasi hinahamon mo yung anong kalikasan yan. Sa mga hindi naniniwala lang po. Pero sa mga naniniwala, huwag po tayong ilagay natin yung sarili natin sa kalikasan. Huwag po natin ilagay doon. Ilagay po natin sa Ama. Po, okay na po magtiwala sa kalikasan. Kasi gawa din ng Ama yan. Gawa din ni Yesu Cristo yan. Tsaka yung mga taga-bantay dyan, tinalaga talaga ng Ama yan. Bantayan ang kalikasan. Gumawa sila ng dyan, mundo para sa kanila. Hindi para sa tao. Yung iba, kaya na nangunguha ng tao, may katatlong dahilan kaya sila nangunguha. Mga tagabantay ng kalikasan, kaya sila nangunguha ng tao. Una, naaawa sila sa tao. Kasi hindi naman karapat dapat ito sa lupa kasi mababait. Siyempre, ang masama, hindi pwede maano sa mabuti. Kahit kailan naman po yun. Pangalawa, sa mundong ginagalawan, madumi mundo natin, sobrang dumi po. Pangatlo, sa mga nagugustuhan, okay naman po umibig basta magkaintindihan kayo, kayong dalawa na nakaintindihan. Huwag po yung kakausap kasi ka dyan mag-isa, wala ka namang kausap. Huwag mo kang timang yan dito sa sanlibutan, pero sa kanila hindi. Dito sa sanlibutan, alam mo yung mga tao dito, may pagka loko-loko din kapag may kausap ka na parang nasa isip mo lang, tulala ka, tapos magseta ka mag-isa, sabihin sa'yo, nababaliw ka na? Huwag po tayong ganoon sa ating kung siya may kinakausap, ano siya, ano yan, bakit ka ganyan, ganoon mo lang, kausapin mo siya para malinawan mo kung ano yun. Hindi yung baliw ka na, o di mapapahiya yun, masasaktan yun, ikaw kaya pagsabihan ng ganon, diba? Ito po, hindi ko to yan kung maniwala kayo o hindi, okay lang po. Kung maniwala kayo, sige po, thank you. Kung maniwala kayo o hindi, kung lalaanin nyo ako, okay lang din po. Wala po akong pakialam doon kung lalaitin nyo or aanin nyo ako. Just sa akin po, ang gawain ito ay tinataso lagi sa Ama na nasa langit po natin, at sa kanyang anak na si Yesu Cristo na Panginoon nating lahat. At matuto tayo ng respeto na gawa ng Ama na nasa kalikasan. Kasi di naman tinalaga ng Ama yan para manakit Kaya na naman naging masama yung mga ganyan. Dahil din sa atin. Kasi wala okay ang magputol ng puno. Okay lang naman. Noong unang panahon pa pinuputol na talaga mga puno. Ay pa kayong ginagawang bahay. Unang panahon, yung ginagawang bahay, pinagkakakitaan ba? Pinagkakakitaan ba ng mga pera? Diba hindi naman pinagkakakitaan? Pamigay lang. Pinapamigay lahat ng mga kahoy galing puno. Ngayon, anong ginagawa? Putol ng puno, isang ginagawa, lamesa, upuan, para makapakinabangan. Ano pa? Papel, posporo. Tama ba? Pagkakitaan ng mga ganyan. Ang mga nasa kalikasan, matuto po tayo respeto kasi noong unang panahon,
May namamatay ba? Tapos tayo nagtataka tayo bakit bumabagyo, lumilindol. Sinisisi natin Diyos. Ibang tao, sinisisi Diyos. Kaya lumilindol daw dahil gawa daw ng Diyos. Hindi po. Wala pong gagawin ng Ama na ikakasama natin. Wala po siyang igagawa ng ganun. Ang gagawin niya, lahat tayo kanyang iibigin. Ganoon din po ang anak, kaya nga binigay niya ang kanyang anak eh. Para lahat tayo ibigin. Kaya nagkakaulan yan dahil din sa atin. Nagkakalat tayong basura sa karagatan. Hindi nyo din ba alam? May mga naninirahan din sa karagatan ng mga hari at reyna ng karagatan. Kung hindi nyo alam, ang alam nyo lang kasi pangkuha ng mga isda sa karagatan eh. Tapos pag kayo nakakita ng mga hari at reyna sa karagatan, mga sirena, sireno, nakakita kayo, sabihin nyo malas. Hindi nyo ba alam na tingin nila sa tao, malas din? Kasi naninira ng karagatan. Ayaw nila ang tingin nila sa tao. Hindi nyo ba alam yun? Ayaw nila papakita sa tao. Bakit? Ginagawa ng tao kapag kakaiba ka, ano gagawin sa'yo? Pag may kapangyarihan ka, sabihin sa'yo, galing demonyo. Sinusubok nga pa yung mga manggagamot eh. Anong ginagawa? Pinapahiya, pinagtatawanan. Ed Kaliwag, anong ginagawa? Ginagawa ng pinagtatawanan, ini-edit, yung mga mukha niya, tapos pinagagawa kung saan saan. Tama ba yun? Manlait ka ng tao. Tapos mag-edit ka na kung anong sinasabi. Ha? Tama ba yun? Yan po. Said, ano naman, okay lang po na ano siya ng Jessica Soho. Pero, wag niyo siyang lalaitin na ano yan, hindi naman ano Said Kaliwag. Manggagamot nga, hindi naman sa ano ng Diyos kasi may triangle daw na mata sa may sombrero. Alam niyo ba ibig sabihin ng triangle sa mata? Baka pag kayo nakakita sa langit, sabihin niyo demonyo. O kaya na kalawalatian ng Ama. Baka sabihin niyo pag nakakita kayo ng ganun, demonyo na. Hindi po. Hindi po kayo magkapalay sila ng triangle na nasa ano ng kalaban ng Diyos. Hindi po. Magkaiba po yung sa kalaban ng Diyos sa ano. Bakit makita ka ng baril sa ibang bansa? Makita ka ng baril na kapareho na sa atin. Sabi mo, masama na. Ay ano na. Hindi sa atin galing yun. Ang si Lucifer po, galing pong langit yan. Tandaan nyo po. Ginamit niya po sa kasamaan ng mga kapangyarihan na binigay sa kanya ni Ama. San Miguel Arcangel, hindi niya ginamit sa kasamaan. Siya ay naging tunay na lingkod ng Diyos Ama na nasa langit. Sana ganoon din po tayo. Handa po tayong ibuwis ang ating buhay para sa Diyos. Hindi po para kung saan. Manggagamot tayo. Yung iba takot manggamot. Kasi baka daw sa kanila bumalik. Bakit po sa ibabalik yan? Ikaw po protektahan ka ng Ama na nasa langit. Pinaprotektahan ka na naniniwala ka na ang Ama ay nasa iyo. The body of the temple of God. Hindi ka masasaktan. Hindi matatapuan man ng mga galamay, ng mga mangkukulam o ng mga masasamang espiritu o ng compound ni Satanas. Tandaan niyo po yan ha. Nanggagamot din po ako ng mga nasa ganyan po. Nanggagamot po. Pero hindi po ako, hindi ko to ginagawa para sumikat. Pupunta sa TV tapos ano ako, hindi ko kailangan maghayag dyan. Kahit ilang beses nyo pa akong patiin, ayoko. Bakit? Alam ko lang mangyayari dyan. Oo, sisikat ako. Sisikat po ako. Ando na po tayo. Gusto ba ng Ama sumikat ka? At magkaroon ng idolo? Gusto ba yun? Tapos mawalan ka na ng oras sa kanya. Pag sumikat ang isang katauhan, yung maraming na ano yan imbis tinitingnan yung Diyos, titingnan ikaw na lang titingnan na lang ikaw imbis Diyos. Okay ba yun? Wag po. Kung may nangangaral ng mga ngaral, wag po titingnan yung mga ngaral or yung mga rebolto. Sabihin ng iba kasi humahalik
Huwag po tayong umahalik sa rebulto kahit kailan po kayo po hahalik sa mga rebulto. Inuutos ko po yan ha. Huwag po kayong halik sa mga rebulto. Okay, magdasal. Okay, magdasal. Tuloy nga hahalik kayo sa mga rebulto. Ang gawan tao po ay hindi pwede nahalikan. Ang tanging Ama lang na nasa langit na siya dapat nyong sambay at puriin at mahalin. Pero nasa ba ang Ama? Bawal daw sumapi sa katawan Sabi ng ibang mga gamot Bawal daw sumapi. Ibig sabihin pala sa iyong pananaliksik, ang Ama na nasa ay makapangyarihan. Oo, makapangyarihan. Bawal sumapi. The body of the temple of God na hindi kaya sirain ng katawan. Magbasa-basa po tayo ng Biblia. Basa-basa po tayo ng Biblia. So, hindi po tayo magsasaliksik ng Biblia. Hindi po tayo, magiging papakana talaga tayo sa spiritual, papakamangmang. Okay lang po tayo magpakamangmang sa physical. O dito sa mundon to. Kasi dito sa mundon to, pagsubok lang to. Dito sinusubok ang mga espiritu upang di sumunod kay Satanas. At dito rin, inaano lahat para makakakit sa langit. Tandaan nyo po na di ko to gagawin para sa kagustuhan ko lang. Gagawin ko to dahil ako ng Ama. Gusto kong lahat kayo o isa kong mangangaral lang yan, ano lang yan. Hindi po, isa po ako manggagamot, hindi po ako mangangaral. Nangangaral po ako para makita nyo ang pagkakaiba ng lingkod ng Diyos sa lingkod ni Satanas. Wait lang po ha. Ika lang po. Wait lang po. May hanapin nyo. Mag-charger mo. Mag-charger mo na puti. Ito mo ilagay. Mag-charger mo na puti. Yung saksakan, yung pin. Ano ba tayo sipit nito? Ma, nasan ma? Ano sa kanya? Ay, sige. Hello po sa inyong lahat. Kaya po, huwag po tayong basta-basta makahayag ka lang, makabasa ka ng banal na kasulatan. Parang akala mo makamura ka. Sino-sino ka na. Mas magaling ka pa sa banal na kasulatan, makabasa ka lang. Inaintindihan mo ba yung sabihin ng banal na kasulatan? Diba andyan na pagmamahal sa kapwa? Diba andyan ka sa ng kapwa? Pagmamahal? Bakit kailangan mo pa magmura? Hindi. Kailangan yan, hindi. Bakit si Juan nagmura? Alam mo bang kasalanan sa Diyos na nagmumura? Sawayin mo silang may tapang. Alam mo ba ibig sabihin nun? Na sawayin mo silang may tapang at ng pagmumura. Alam mo ba ibig sabihin nun? Hindi po ibig sabihin nun na nagmumura na ibig sabihin po na magsabi ka ng totoo at huwag kang mahiya sa mga dukha. Ilapit mo sila sa Diyos na makapangyarihan sa lahat ng nasa Ama. Kasi iba dito, mga pare, hindi kayang lapitan, Papa, sa Roma. Kaya bang lapitan? Hindi nga. Si Jesus Cristo, hinahayaan niya lapitan siya ng mga bata, binubuhat niya pa nga Ikaw nagpapatawag kang Papa sa Roma. Pope. Lahat ng Pope. Marami kayo pinagdaanan.
Alam ko yan, marami kayong pinagdaanan para kayo maging pope. Pero tatandaan nyo po, ito ha, tatandaan nyo po, kahit kailan, huwag kayong magpapatawag ng papa. Kayo ang ama. Huwag po. Maraming papa na nagsabi, nakapunta sa impyerno. Maraming pari na nasa impyerno. Handaan nyo po. Totoo po ang impyerno. Katakutan nyo po ang impyerno. Huwag po kayo matakot sa tao. Sa impyerno kayo matakot. At ating nga sa ama na nasa langit. Kasi siya, dapat ang ating sinasamba at pinupuri. Hindi yung mga idolo-idolo na yan. Kasi gagayahin nyo. Papaganda kayo. Huwag po. Hindi ko po ito ginagawa para pagalitan kayo or pagsawin. Ano yun kayo? Ginagawa ko ito para sa inyo din. Hindi ko ito ginagawa para sa akin. O para sumikat ako. Hindi. Ginagawa ko ito para sa inyo. Hindi. Pakilang tao lang yan. Pero pagtapos niyan, magmumura na yan. Sige nga po. Gawin nyo akong kaibigan. Para malaman nyo po. Namimili naman ako ng kaibigan, pero sige, gawin niyo akong kaibigan kung gusto niyo. Kung magtanong kayo sa mga kaibigan ko kung anong klaseng tao ako, sasabihin niya ng mga kaibigan ko mga plastic, sabihin niya ng mga kaibigan ko, ayun yung kaibigan naming feeling magaling. Tapos sabihin pa nila, ayun yung kaibigan naming demonyo. Bakit sila sinasabing ganun sa akin? Syempre, sila yung mga taong walang ginawa kundi pirahan ako. O aminin ko yan, mga kaibigan. May mga kaibigan ako ganyan. Magaling kapag may pera ka. Ang bait nila, promise. Pero sa may heart, mamatay man. Siguro naranasan nyo din to. Magkakaroon ka lang kaibigan kapag mapera ka. Pero pag nawalan ka ng pera, sabihin ng iba, wala ka lang kaibigan. Hindi po, doon makikita yung tunay mong kaibigan kung saan wala ka ng pera. Pero kahit saan, may lumapit ba sa akin? Wala na pagkaibigan? Wala na akong pera? O di ako nanilibre sa kanila? May lumapit ba? Pumunta ng bahay ko? Kamustahin ako? May pumunta ba? Wala. Hagang chat lang yan, pero wala sa punta ng bahay, wala. Hindi ka kayang puntahan ng bahay. Taga saan ng kaibigan ko? Taga dyan lang Tawid mo lang. Taga dyan lang, dito lang. Kaya abang puntahan. Buti pa yung iba. Andun pa Sasakay ka pa ng tricycle. Kaya nilang puntahan Lalakarin lang nila. Hindi nila sinasakay ng tricycle. Kaya pa nilang puntahan. Pinapasok pa nila yung bahay. Diba? Buti pa nga yung kaya nilang puntahan. Kasi ako, pag nakita nila, tatango-tango na lang. Oh. Nakikisama na lang po yun. Kasi ito lang po sabihin ko sa inyo. Ang tunay na kaibigan, kaya kang kamustahin. Sabihin ko po yan sa inyo. Kaya po kayong kamustahin. Kaya kang anuhin na kaibigan mo. Pag may mga kailangan ka, hindi kanya kailangan kalimutan. Hindi yung pupunta ka lang pag may kailangan ka. Para ganun din ginagawa natin sa Diyos Kapag may kailangan lang, doon natin tinatawag pag tayo nahihirapan. Pero pag tayo din na nahihirapan, hindi natin pinapansin yung Diyos. Ilang beses nagpaparamdam sa atin yung Diyos. Ilang beses tayo dumadaan sa mga simbahan. Simbahan ng Iglesia ng Diyos. Mga Katoliko. O, ilang beses tayo dumadaan dyan sa mga pero pinapansin ba natin? Hindi natin pinapansin. Ang ginagawa natin, dinedave man natin. Pero pag may kailangan, pag na broken hearted ka, pupunta kang simbahan, iiyak ka. Bakit ganito, Ama? Bakit ganito binigay niyo sa akin? Hindi naman siya nagbigay sa'yo yan Ikaw pumili niyan. Kaya wag kang umiyak kasi ikaw pumili niyan. Kung ikaw pumili, masasaktan ka. Pero pag Ama ang pumili sa'yo, kung ano yung nararapat sa'yo, darating sa'yo yan. Kahit di mo siya inihintay, darating sa'yo yan. Hindi mo kailangan kaibigan ko, anuin ko yan. Oo, nangyari sa akin yan. Kaya sinabi ko, Diyos na ang bahala kung ano yung ibigin ko. Tao ba? Kahit ano. Kung wala man, okay lang. Diyos na lang pang bahala magbigay.
Kung taga dito ba sa lupa, o nasa langit, nasa ilalim ng lupa. Diyos na lang po bahala kung ano yung karapat-dapat sa isang katulad ko. Ganon din po kayo. Diyos na lang po yan nyo. Kasi hindi po ko namumuntos para katulad ng iba. Naninira ng mga relihiyon. Hindi po. Hindi po ako ganon. Kasi ako, di ako takot magsalita ng totoo. Di po ako takot magsalita ng katotohanan. Tandaan nyo po yan. Kung ano yung nakikita ko sa sanlibutan ng mga taong mahilig manipol ng mga tao, tapos hilig gumawa ng mga drugs, please po, pakitigil na po yung mga tao na ganyan. Ako na po mismo nagsasabi sa inyo. Wala pong nagsisisi ng unahan, puro huli. Maraming papuntang impyerno buhay pa lang. Yung kaluluwa na nasa papunta ng impyerno nakakadena. Bakit mo alam? Kung tunay kang lingkod ng amang na nasa langit, Jeremiah 33:3, tumawag ka sa akin at ipapakita ko sa iyo mga dakilang bagay na hindi mo pa nalalaman. Ako si Yahweh, ang iyong Panginoon. Pinapakita niya pala eh. Galang. Anong klaseng pinapakita? May pinapakita ba na ganito, literal? Hindi po. Spiritual niya po pinapakita. Ano bang ama? Physical? Kanyuan? Papakita niya na physical. Wala pa nakakita sa ama. Hindi ang kanyang anak na nasa langit. Wala pa nakakita sa ama, kundi ang anak. Kaya nga, larawan ng Diyos na di nakikita sa Yesu Cristo. Colossus 1:16 ay 15. Colossus 1:15. Siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, sapagkat nilikha niya ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan niya at ayon sa kanya na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa. Lahat ay pupuri sa pamamagitan niya. Nakakita man o hindi pang spiritual, may paghahari man o wala, ito ay nilikha niya ayon sa kanya. Sabi ng iba, yung mga engkanto daw, ano daw yun eh, mga gawa daw ni Satanas eh. Di po kayang gumawa si Satanas. O mga kampon daw ni Satanas, ito yung mga fallen angels. Ang fallen angels po, papaliwanag ko po ulit. Ulit-ulitin ko to hanggang malinawan ang tao. Kasi marami nagsasabi, yung mga nakatira daw sa puno ng mga elemento, ano daw, mga fallen angels daw. Naliligaw ba tayo? Wait lang po. Ang fallen angels po, mga anghel. Ang anghel na yan, mga sumunod kay Satanas. Yung mga sumunod kay Satanas ay na tinatawag na Diablo. Yung mga kampo ni Satanas, mga Diablo. Sindami ng buhangin sa tabing dagat, mga sumunod kay Satanas. O, tingnan, ang dami pala. Mga kampo ni Satanas dyan. Sindami ng buhangin sa tabing dagat. Ngayon, yung tinapon ni Ama yan sa lupa, o sa impyerno, naglabas-pasok pa rin sila sa mundo natin. Bakit? Pinakatok ni Adam at Eva at pinapasok po ni Adan at Eva ang demonyo. Hindi po ito kailangan, sabi ng iba, nasa pahayag na daw, itinapon daw sa lupang ano. Hindi po itinapon, pinapasok. Andito po ang demonyo. Kaya niya pa rin umakyat ng langit. Si Lucifer, kaya pa rin magkatawang ang anghel yan. Baka maloko pa nga tayo yan eh. Kaya pa nga yata tayo maloko ni Lucifer kapag nakita natin eh. Kasi kaya magkatawang anghel yan eh. Pero hindi niya kayang gayahin ang Ama na nasa langit. At ang mga lingkod ng Ama na nasa langit, yan hindi niya kayang gayahin. Kasi iba-iba, spiritual, Espiritu Santo, iba din ang kasamaan ng Espiritu Santo na nagpipiling mabuti. Nagkaiba po. Lagi yung patatandaan yan. Kaya po, yung sinasabi nyo na fallen angels, ayan po yung mga tinawag na Diablo. At si Lucifer yung yung tinawag na Satanas. Gumawa siya ng mga hari doon sa impyerno. Ginawa ng mga hari doon sa impyerno. Ayun yung mga 7 hari. Pero isa na si Satanas dun.
Isa na siya doon sa Satanas. Isa na siya doon sa mga haring yun. 7 yun. Sino yung mga engkanto na yan? Kaya sila nag-exist. Kaya di magkatawang tao niyan eh. Mga engkanto. Kaya di magkatawang tao. Yung gusto pa nga niya mag-aral dito eh. Yung iba, pag wala nito, straight, sabihin aswang. Kalahi din yan nila eh. Kaso nga lang, ayun kasi mga aswang, ano talaga, sinumpa talaga ng mga, ano nila, mga lahi, sinumpa talaga. Pero yung mga ganyan, mga taga-bantay talaga ng kalikasan, huwag po natin sabihin, pag nakakita ka ng gano'n, magdadasal ka, tapos ikaw sabihin mo, pag nasa mundo ka na nila, sinasapian ka na. Kaya kanila ipinunta sa mundo nila kasi may tatlong dahilan nga. Ilang beses ba kailangan ulitin? Una nga, nagustuhan ka o naawa sila sa'yo. Pangalawa, nagustuhan kayo. Pangatlo, naawa sa mundong ginagalawan mo. Yun lang po. O gusto gawin pa natin pang-apat, may ginawa kang kalokohan. Nagputol ka ng puto ng puno. Yan lang po. Mga ano na yan. Mga gaya nilang ginagawa yan. Hindi na ginagawa yan dahil kagustuhan nila. O dahil ano kanila, trip ka nilang kunin doon dahil masama ka. Hindi po. Namimili po yan. Hindi po yan basta-basta yung pagkaibigan ng tao. Kasi ang tao, mahirap kaibigan kapag makasalanan po eh. Ako yung sinasabi sa'yo, mahirap po. Kaya sila namimili. Kasi sinasabi ng iba, may kaibigan na engkantada yan. Engkanto yan. Masama yan. Demonyo yan. Ano mo yung ibig sabihin ng gano'n? Pinamahala ng ama yun. Yung mga kapre din. Pinamahala ng ama ng unang panahon sa mga puno. Pinamahala ng ama yun sa sanlibutan. Anong ginawa kaya naging masama? Kaya sila nananakit ng tao. Kaya nanlilisik yung mga mata nila. Kasi ang gusto nila ng mga tao, ano gusto ng mga tao? Kumita. Mantroso para sa mga building na tatayuan. Tama ba? Tama ba mga ganon? Kahit ako galit ako sa mga ganon eh. Sila pa kaya? Kayo hindi kayo nagagalit kasi pinagkakitaan yung mga ganyan eh. Kayo mga nagtutroso kayo. Di trabaho lang naman namin ito. Utos na. Saan sila nag-utos? Pasulpalpal ko sa kanya yung nag-utos na yan. Mismo nagsasabi pasulpalpal ko mismo sa nag-utos yan. Mga nagpuputo ng puno dyan na walang pasintabi. Hindi papasintabi naman kami. Tapos putol kayo ng puto ng puno. Tapos anong gagawin? Pagkakitaan nyo? Tama ba yun? Hindi tama yun. Ikaw kung patuloyin ko yung mga bahay nyo. Kasi yan, may mga nakatila din dyan eh. Nananahimik yan, ba't naguguluhin? Kung kayo guguluhin ko, nananahimik kayo sa loob ng bahay nyo, tutulog kayo. Patuloyin ko ba, bubong nyo? Ano mangyayari sa inyo? Kung sirain ko yung mga pintuan nyo. Di ba magalit din kayo? Ganon din po sila, nagagalit din po sila. Midandamin din yan, nilikha din ng ama yan. Nakasabalan, nakasulatan eh. Basta mag-aral lang po tayo. Kaya nga tayo hindi pinapayagan ng ama na magsagun, mag-ano ng mga espiritu eh, magsagun, magtawag ng mga espiritu. Hindi po tayo pinapayagan ng ama. Yung mga espiritu ng mga engkantador, bawal po. Bawal po talaga. Kasi iba pong ginilikha ng ama na lupa, sa ilalim ng lupa. Magkaiba po. Ang tawag po kasi nila sa ama, Diyos ng mga espiritu, o amang lumalang, o amang lumikha, o amang batahala. Yan ang tawag nila sa ama. Pero sa atin, si Jesucristo ang Panginoon natin. Kasi siya ang nagkatawang tao. Siya ang nagpapako sa krus. Tama naman po. Siya talaga kasi siya ang daan at walang makakapunta sa ama kundi sa pamamagitan niya. Kaya dapat kay Jesucristo din tayo manalig. Nalala ko din po yan na si Jesus ay Panginoon. Sinasabi ng iba apostol. Hindi po. Ay linawin ko. Yung mga nagsasabi na fallen angels yung mga nakatira sa lupa. Meron dyan ninira mga diablo sa mga puno. Pero hindi lahat eh. Meron dyan mga naninira ang diablo. Naninira ng mga diablo para umano sa mga puno, manakit ng mga tao. Ayun yun, sinasabi ko. Iba po yung diablo, iba po yung
mga elemento. Kasi mga elemento, naaawa lang din niya sila. Kasi buti pa nga tayo may katawang lupa. Sila wala. Nalulungkot sila. Pero kahit ganun, mas makapangyarihan sila kaysa sa atin. Pero tandaan nyo, mas mahal tayo ng Diyos kaysa sa kanila. Bakit? Kasi sa atin ibinigay ang buktong na anak si Yesu Kristo sa atin, sa mga kasalanan natin pinako si Jesus. Dahil siya nagpapako dahil sa atin. Hindi siya nagpapako dahil itinupad yung mga kasulatan. Hindi po. Nagpapako siya dahil sa atin. Sa ating mga kasalanan para mabayaran. Ano ginagawa ng mga tao? Hindi nabayaran na ako ng kasalanan. Kilala ko sa Kristo. Kilala mo si Jesus? Pwede mo ginagawa yung mga karapat-dapat na nasa Kanya. Tama ba yun? Mga kagustuhan niya. Dapat ginagawa mo. Kasi kung tinatanggap mo siya ang Panginoon mo, gawin mo yung mga kagustuhan niya. Yung mga mithiin niya. Ano bang kagustuhan ni Jesus? Huwag mo siyang ituring na apostol. Huwag mo siyang ituring na tao. Wala pang tao. Wala pang apostol na sinabi ng Ama na umupo ka sa aking kanan. Wala po. Ang apostol po ay makasalanan din. Makasalanan din po yan. Si Moises nga ay nalungkot eh. Yung hukuyin niya siya ng Diyos ng liwanag eh. Ano sabi niya? Nalulungkot. Nagagalit sa akin ng Ama na nasa langit. Sapagkat hindi ko nagabayaan ang lahat ng mga Israelita sa pag-alis ng Ehipto. Hanggang dito na lang ang aking buhay. Paalam. Gumano siya sa mga pamilya niya. Paalam siya. Diba? Bago siya mamatay. Hanggang hindi ka na naglaho yung katawan niya. Hindi siya inilibing. Naglaho na ang katawan niya. Kasi kinuha talaga na. Tapos pinagawan ni San Miguel Arcangel at ni Satanas. Doon sa spiritual. Si spirito na yun. Ayun yung panian ng iba na nasaliksik ko din. Pero di pa ako 100% na nangyari talaga yun Pero saliksik ko pa lang yun. Sasaliksikin pa natin. Mas magandang saliksikin pa natin na wala sa banal na kasulatan. At ito rin po aking anuin sa inyo, lilinawin ulit yung mga nagsasabi na fallen angels talaga yan, yung mga nasa nakatira sa puno ng mga elemento. Hindi po, mga tagabantay yan. Nabiyas ko po inuulit to pangatlo na kasi ayokong itatak yan. Magkaiba po ang Diablo ay sa mga engkanto. Magkaiba po ang Diablo, fallen angels na pinarusahan ni Ama. Ang galit si Ama. Hindi niya na kayang patawarin. Iyan, kaya niya pa yan eh. Pwede pang umakit ng langit yan pag namatay yan eh. Umakit pa nga ng langit yan eh. Buti pa nga yung yun eh. Buti pa nga siya nagkakaisa eh. Tayo mga tao. Nagkakaisa ba tayo? Sige. Nagkakaisa ba tayo mga tao? Hindi nga tayo. Buti pa nga sila. Nagkakaano sila eh. Kakaintindihan sila, nagbibigayan sila. Walang mahirap. Mga elemento yung paano maghihirap yan. Nasa kalikasan yan. Likha ng Ama sa talaga sa kanila na hindi sila maghihirap. Sana naman po tayo, magtulungan din tayo. Magtulungan din po na natalihin iisa ang Diyos. Para naman kasi yung hari natin walang ginawa. Puro bansa iniisip. Puro ibang bansa iniisip. Okay lang naman po na makipag-ano ka sa ibang bansa. Pero yung mga mamamayan mo, tama lang din ba na iasa mo na sa ibang bansa? Iasa mo. Iasa mo sa ibang bansa. Okay lang ba? Alam mo ba ang Pilipinas ang pinakamaganda sa lahat? Sa ng kalikasan. Nasa atin Hindi nyo ba alam? Nasa atin Pero ang ginagawa nyo, pupunta pa kayo ng ibang bansa para manguha ng mga gamot. Hindi nyo ba alam nasa paligid lang natin ang gamot? Nasa kalikasan lang ang gamot. Bakit pa kayo bibili ng napakamamahal na gamot?
Hindi na kayo magtuklas ng mga gamutan ng sa kalikasan. Tulad ng mga ginagawa noong unang panahon na para hindi na maano yung tao. Ganun na lang po. Kasi itinilaga talaga ng Ama yung mga nasa tagapangalaga ng kalikasan. Itinilaga talaga yan. Kung sino yung mga nagtutuklas na tao, hayaan nyo sila at mapigbigyan nyo. Tulungan nyo. Itinilaga talaga ng Ama tumulong. Yan, tingin nila sa mga elemento, ang mga engkanto. Ano tingin nila? Takot sila, nagdadasal sila sa Ama. Anong sasabihin sa kanila ng Ama kung sa isip nila or sa ng Ama? Bakit mo kailangan pagdasalan ng mga engkanto? Ito papakita sa iyo yan, hindi dahil gusto kang saktan. Papakita sa iyo yan dahil gusto niyang iano sa iyo yung mga sa managayo ng mga mutya. Diba sa kanila din sa mga elemento, mga engkanto. Hindi nagaya ng mga mutya. Mga mutya na kalikasan. Mutya ng tubig. Mutya ng suso, mutya ng ipo-ipo. Lahat yan, pangilang kidlat. At ang mutya na alam nyo, doon po galing yun. Sa kanila po. Hindi po yan galing sa tao, gawa ng tao. Wala pong tao. Na ito ang mga medalyon Ito mga medalyon kayang dinadasalan pa nga araw-araw o 49 days. Tapos araw-araw pang dadasal. Bakit? Binubuhay mo yan. Hindi mo kailangan, pag hindi mo dinasalan ng isang taon o mga ilang taon, mamamatay yan, mawawala ng bisa yan. Bakit? Gawa tao lang yan. Hindi ang gawang kalikasan. Ang gawang kalikasan may sariling buhay. Bakit? Doon may naninirahan kapag napatuo mo, may nakagabay yan. May nakagabay ng mga engkanto yan. May nakapaloob yan dyan. Kasi yung iba mga gamot, dyan pinapasok yung mga engkanto. Pero nakakaawa naman yun kung ganun gagawin nyo. Okay lang na kung sila nagkasala, kasi tao nagkakasala, sila pa kaya. Kung sila naman magkasala, patawarin nyo. Ang taong di mo patawad, hindi rin papatawarin ng Ama na nasa langit. Tandaan nyo po yun. Hindi po yan papatawarin ng Ama. Kaya po tayo, wag po tayong matakot sa mga ganyan mga ng mga engkanto. Ano sinasabi? Falling angels. Magkaiba po. Ako na pa mismo magbuburas sa inyo. Buburahin ko po yan sa isipan nyo. Itatak nyo. Magkaiba po. Nilikha din po sila ni Ama. Nilikha din po sila. Hindi po sila mga falling angels na sinasabi ng iba. Sabi din ng iba, lumingon. Pwede rin, lumingon. Nagkasala dahil lumingon. Kaya binaba sa lupa. Sila yung mga lumingon. Pwede pa silang umakyat sa langit. Lumingon sila. Sila yung mga lumingon na anghel. Kasi naawa sila sa mga sumunod kay Satanas. Lumingon sila. Inadamay din sila sa mga kasalanan. Tingnan mo yung asawa ni yung nila. Lumingon. Ano nangyari? Naging bato. Nanghinayang ka sa mga gamit na nandun sa'yo o mga naiwan mo. Nanghinayang ka. Imbis ililigtas na yung buhay mo. Or wala ka sa pahamakan. Ganon din po. Pag ikaw lumingon, baka sa kanila ganon din nangyari. Kaya sila lumingon sila sa mga anghel na itinapon ni Ama. Silang lahat na marami din. Lumingon sila, naawa sila. Silang lahat din, ibinaba din ng Ama. Pero magkaiba ang Diablo. Kasi ang Diablo, walang talagang kapatawaran yun kahit kailan may sungay. May sungay na yun Hindi papatawarin ng Ama yun. Pero sila, papatawarin sila ng Ama. Kasi sila, gumagawa sila ng mabuti. Pilit nilang ibinabalik yung nila sa Ama na nasa langit. Pilit nilang isinusuko. Yung iba naman, pinipilit naman talagang gumawa ng kasamaan na lang. Kasi para sa kanila, hindi na sila papatawarin. Kaya sila gumagawa ng kasamaan. Okay lang ngayon talaga ng magkakasundo sa isa't isa. O yung iba sa kanila, kaya naging masama kasi putol na tayo ng putol ng puno. Kaya po sila naging itim. Yung iba naman talaga, masama na talaga. Kasi parang ginusto na lang nila. O inutukusan sila ni Satanas. Ganun lang po yun. Ayun naman po yung makagawa ni Satanas. Ang mga utos ng mga lingkod ng Ama. At umano tayo ng kalaban. O sige po. Maraming pong salamat.
Ano po natin to, kasi huwag po natin ngayaan na tayong lahat ay maano ng mga ganyan po. Lagi po nating pananalig na tayo ay lagi nasa Ama. Huwag po sa mga nasa kalikasan o nasaan. Okay lang magkaroon ka ng kaibigan sa kalikasan. Okay lang yan, natural yan. Kung magkaroon ka ng kaibigan na ganyan, di swerte ka. Huwag mo katakutan, huwag mo sabihin na kakaiba ka. Swerte ka. Good luck. Kung ano yung ano niya sa'yo, ituro niya sa'yo, okay. Pero, huwag niyo pong kakalimutan ang Ama na nasa langit, ang kanyang anak, na ating Panginoon lahat. Ang Ama at ang anak, ay iisa. Larawan si Jesucristo ng Panginoon na hindi nakikita. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Lagi niyo pong tatandaan na panalig po lagi tayo sa Diyos. Huwag po sa tao. Okay ka lang maging masama minsan, pero tandaan nyo po. Kaya po tayo nagagayat mga tao din. Kasi may ginagawang masama ang tao din. Kaya natural lang po ang magalit. Sinasabi ng iba masama daw ugali ko. May masama talaga ugali ko. Kung masama talaga ang taong umaano sa akin. Pero kung mabuti ang taong umaano sa akin, makausap, nako, baka mas mabuti pa ako sa mabuti. Sinasabi ko po yan sa inyo. At kung gusto nyo malaman yung mga tungkol sa magtanong lang po at akin din sasagutin. Magtanong lang po. Kasi araw naman po ako tumitingin dyan sa YouTube kung ano yung mga katanungan nyo, pero wala naman tumatagtatanong. Pero kung may mga katanungan kayo, sige po. Akin pong sasagutin. Hindi lang sa isip ko kinukuha, kundi sa Biblia din. At nang bulong din ng Espiritu Santo sa akin. Na dapat ko talagang gawin to para lahat tayo magbalik loob na sa Ama na nasa langit. O sige po. Paalam po. Magandang umaga rin po sa inyo lahat. Marami pong salamat. Lagi po natin itaas sa Ama. Huwag po natin kakalimutan na lagi tayong manalig sa Ama. Huwag po sa tao. Ha? At ang kanyang anak na si Jesucristo Panginoon. Lagi po tatandaan. Salamat po sa anak ng Ama at ang anak ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Papaalam po. Maraming pong salamat.